Attorney, can you elaborate yung iyong slogan na oras na, Thank you. ngayon na? Okay, oras na ngayon na. Sabi ko nga ho, marami na hong dumadaing. Hindi lang ho mahihirap, pati ho ang may kaya, dumadaing na rin dahil sa frustration, dahil sa corruption. At ang ramdam namin ho dito sa lungsod ng Lipa ay talagang nangangailangan na ho ng pagbabago. Involved ho dito, pwedeng buksan ko na rin ho, dito sa politika. Alam ho natin na ang isang issue dito ay yung political dynasty. Ay alam naman ho natin, basic yan, political dynasty, pinagbabawal talaga ng Constitution. Baliwanag po yan. Ang kailangan lang ho ay implementing rules and guidelines para ma-define kung ano yung political dynasty. Tama yung sinasabi nila, kaya maraming tumatakbong political dynasty dahil hindi pa bawal yung define kung ano yung political dynasty. Legally, wala pa hong definition yan. Pero morally, hindi na ho natin kailangan ng definition. Kahit o ordinaryong estudyante, alam yan kung ano ibig sabihin ng political dynasty. At alam natin napakasama sa society ang political dynasty. Bakit? Pag political dynasty po, wala na hong magaling kundi yung pamilya. Huwag namang magtatabo, wala na akong sasabihin pangalan. Nangyayari na po ngayon dito sa ating probinsya, sa ating Lipa. May pamilya na lumalabang ganyan. Ang tanong ko ho lagi, wala na ho ba talagang marunong? Pag hindi ka member ng pamilyang yun, hindi ka marunong. Pag hindi ka member ng pamilyang yun, wala kang kayanan. Ang sigaw pa nga ho ng iba ay may talino, may puso. Tanong ko, yung nga ho puso, yung saging may puso, tayo pag akong mga Lipeño walang puso. Sila galang ho may puso, sila galang ho may talino. Pag sila nalang, anong klaseng tao ang Lipeño at ang Batanggenyo? Huwag naman ho sanang gano'n. Kaya napakasakit po yung political dynasty. Wala nang marunong wala nang may alam. Sabi ko nga sa ating mga kabataan noon sa Lasal, yung harapin ng bayan, ito, mga estudyante ito, darating panahon, magiging leaders itong mga ito. May kakayanan sila maging leaders. May kaalaman sila maging leaders. Hindi sila magiging leaders dahil hindi sila membro ng isang pamilya. Nasaan ang demokrasya? Nasaan ang kinabukasan ng ating mga anak kung isang pamilya na lang na isang pamilya?